So, dumating yung time na hindi ako makapag-take ng exam kasi hindi ako bayad. So, yung ginawa ng mga classmates ko, nag-ambag-ambagan sila para makapag-exam ako. Ako kasi madaling magtiwala talaga, coach. Na to the point na hindi ko alam, nalulokan na pala ako. Hindi mo alam, nananakawan ka na pala. May mga lumalabas na produkto na hindi pala bayad. So, magkano ang nawala ang pinag-uusapan natin, no? Mga almost, siguro, roughly, more than 5M. At saka lahat to hiram lang, 'di ba? Oo, pinagpaguran, pinaghirapan natin, pero pwedeng bawiin isang araw ng Diyos sa ating lahat. Which is ayaw naman din nating mangyari yun. Hindi dahil nakikita ninyo na nandun na sa tugatog ng tagumpay or dahil may mga ganitong bagay, masaya na ang buhay. Minsan marami rin talagang problema na hindi inaasahan na dumadating. Parte yan ng buhay natin, mapapamilya, pinansyal, o kung ano pa man. Magtiwala lang tayo kay Lord. Hi there mga kaipunaryo, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, meron tayong special guest. Ay ito talagang medyo sabihin ko, I'm really very impressed on how she started and how she was able to transition her business. Alam mo, ang isang pinakamagandang katangian talaga ng isang entrepreneur is innovation, at the same time adaptability. And then para siya na lang magkwento kung paano niya inumpisahan, ginawa at pinalaki ang kanyang negosyo, let us welcome syempre the CEO of Lux. Syempre no other than Miss Ana Magkawas. Yes, palakpakan naman. Hello po. Hello, Coach. Of course, thank you so much for inviting us here sa napakaganda mong tahanan. And hello po sa mga kaipunaryo natin na nanonood ngayon. Yes. Sige, Miss Ana, kasi yun nga, parang nakaka-intriga talaga. From selling bags to doing this. Pero before you tell about yung sa bag business mo pa, we want to get to know you kasi hindi namin alam talaga. Paano ka ba nagsimula? Kasi, Coach, hilig ko na talaga yung pagbebenta. So, kung hindi nyo po natatanong, nung college pa lang ako, ang dami ko ng sideline. Nagbebenta ako ng Avon, ng Boardwalk, yung mga direct selling. And then... Dahil gusto mo o kailangan mo? Well, parehas. Of course, parehas. Kasi hirap din kami. Parang kailangan ko supportahan yung pag-aaral ko noon. Napilitan akong mag-transfer from a private school to a state university. Kasi wala na kaming pambayad ng tuition ko. So, dumating yung time na hindi ako makapag-take ng exam kasi hindi ako bayad. So, yung ginawa ng mga classmates ko, nag-ambag-ambagan sila para makapag-exam ako. Hindi ko talaga makakalimutan yun. And sobrang nagpapasalamat ako sa mga classmates ko nung college. First year college ako noon. College yun? Ano pakiramdam nung panahon na yun? Siyempre, alam mo yung parang maluluha-luha ka, na parang ang sakit din. Siyempre, hindi ko rin naman masisisi yung mga magulang ko na wala silang maibayad. Kasi ramdam ko na yung hirap. Parang talagang pinipilit nila akong igapang, kaya lang hindi na talaga kaya. And 5 kasi kaming magkakapatid, 4 ako sa bunso. So, yung bunso namin, syempre nag-aaral din yun. And yung iba ko namang mga kapatid, may kanya-kanya rin naman na, may kanya-kanyang buhay din at struggle din naman. So, ikaw ay nagsosolo na during that? Naka-boarding house ka? Boarding house. And then, second sem, nag-transfer ako. So, dun pa lang, na-late na ako kasi kailangan ko mag-transfer, mag-back to na naman ako. Di ba? Ganun pag college Hindi naman lahat ng mga tinake mo na subjects makikredit kung saan ka nag-transfer. So, yung time na nahuli ako ng 1 taon. Okay. Pagkatapos nun, doon ka na napilitan na magbenta-benta? Doon na, yun. Yan, nagsimula na ako na isip na mga kung ano-anong racket. That time, nagbenta na rin ako ng kape. Kasi oo, diba? Na-realize ko, sabi ko, ang galing, no? Nag-start ako magbenta ng kape noon, tapos ngayon, nagbebenta pa rin ako ng kape. Pero, sarili ko na, sariling produkto ko na yung binibenta ko ngayon. So, nung kumikita ka na during that time, syempre, naalala mo pa yung first experience mo, magkano kinita mo? Hindi ko na maalala kung magkano, pero, ang naalala ko noon is, palagi kong binibilang yung, kasi binabudget mo yung 1 week mo. Tapos, every weekend kasi umuwi rin ako dun sa amin, sa bahay namin mismo. And saan kayo nakatira? Chaong. Chaong, Quezon. Nag-aaral ako, Lucban, Quezon. Si Mrs. ko taga Chaong. Ay, diba? Mga Perez. Lusakan, Chaong kami. Oo. Small world. Pagkatapos nyon, syempre, saan ka nag-aaral? Manila? Lucban. Lucban. Lucban, Quezon ako nag-aaral. So, yun, binabudget ko yung pera. Tapos doon na-enjoy ko yung kinikita ko. Ganun din, pinapaikot ko din. Yun ko naranasan na nakabili ako ng cellphone. Uy, nag-iipon ka ba nung panahon na kumikita ka? Nag-iipon ako, pambiling cellphone.
Tapos pag may extra ulit, upgrade ng cellphone. Oh, ito, Kasi dati nauso yun eh, yung nag-upgrade ka, swap-swap ka. Hindi, pero diba? ano yung pinakaunang cellphone na nabili mo? Nokia. Ay nako, nagka-reveal ng age na ito. Nokia. Huwag naman sana po 5110 ha. Naalala mo pa yung Nokia 50, yung dilaw na phone? 3210. Na 32 na. 3210. Ako, inabutan ko, 5110 pa. So, grabe nun, no? So, imagine mo, humble beginnings talaga. Yes. Ang dami ko rin po mga pinagdaanan. And also, hindi lang yon kasi syempre, pagka irregular student ka, may mga vacant time ka talaga. So, ako, nangihinayang ako dun sa mga bakanting oras ko. Ano ginagawa mo? Nasasayang ako. Nag-student assistant ako. So, nagbabantay ako ng computer shop ng university. That's 30 pesos per hour ang bayad. Wow. Andun lang ako, tagabantay ng mga in and out na estudyante. And then, nag-check din ako ng mga papers. Naging student assistant ako ng mga ilang professor ko nung college. So, in other words, ever since you were young, self-supporting ka na talaga. So, graduate ng engineering. Graduate na engineering. Pagkatapos, Hindi ko nagamit. Nagtampo pa yung tatay ko noon kasi nga hindi ako parang nawalan ako ng gana na mag-take ng board exam na kasi ang nasa isip ko parang hirap na nga ako nung college. hirap ka ulit. Hihirap na naman ako nung after kasi 'di ba? Ang goal natin graduate para makapagtrabaho. Yun ang nasa isip natin, 'di ba? Pero after mo graduate, hindi pa pala 'yun. Kailangan mo pang mag-take ng board exam. Pero paano kailangan mo mag-review? May bayad ulit yun. Review center, tapos boarding house, tapos titira ka sa Maynila. Paano yung pagkain ko doon? Siyempre, ayoko na rin na ibigay pa ulit yung burden na yon sa mga magulang ko. So, that is why I decided na kapag sapala rin ako sa Maynila, naghanap ako ng trabaho. The first job na nakuha ko is 150 pesos a day. Na ano? Yung sa pick-up, ahente ng mga pick-up accessories. Pero, mga ilang buwan lang naman ako doon, coach. And then, napunta na ako into a call center. Nag-call center ka muna? Yes, nag-call center din Siguro ako. isa ka sa mga pioneers. Hindi naman, pero hindi rin ako tumagal doon, coach. Siguro mga 3 months. Bakit? Parang abnormal yung buhay. Ano yung sa madaling araw din? Kasi gising ka ng shifting. May time na sa umaga ka, pang-umaga ka, may time na pang-gabi ka. After call center, saan ka next? After kong maging call center, so nakakita naman ako ng isang work na as a sales agent ng photocopier machine. Sharp e-copy naman yon. So nagbebenta ako ng mga photocopier machine sa mga iba't ibang company. No, sana wag mo sabihing nagbebenta ako ng Xerox ng Sharp. Magkaiba yun. Magka-competition yun. Yes, magkaiba yun. So, gaano ka katagal ka din? Matagal din. Matagal din po ako doon. Siguro mga 2 years, I think. And then, doon kasi per quota yun eh. Parang kailangan, para magstay ka, kailangan makakota ka, kailangan makabenta ka. So, ang naging strategy ko noon, kasi noong time na yon may mga sideline na ako, nagbibenta ako ng pabango, ng nabitbit ko yung Raketista ka na pala. Oo, yung sideline ko nung college, nabitbit ko noon, nung nagtatrabaho na ako. So, may bitbit ako sa opisina na sabon, perfume, inaalok ko yung mga katrabaho ko. Yun kasi, minomarket ko siya online. Uso yung mga sulit.com, dati, di ba? Multiply. Doon ko siya binibenta talaga. Multiply, Tapos, doon ko, bago ko umuwi ng bahay, pinapaship ko, dinadaan ko na sa mga JRS, LBC, pinapaship ko. So, in other words, ito makikita mo talaga yung entrepreneurial spirit ng isang Ana Magkawas. Alam mo, ginawa ko, coach, para makakota ako. Ano? In-upload ko yung mga photocopier machine Saan? na binibenta ko. Saan? Sa Sulit. Oh. So ngayon, may mga napupunta sa showroom namin, inahanap, mga taga-probinsya, ang inahanap, pangalan ko. Siyempre, nagtataka ngayon yung boss ko kasi sa mga ganyan, usually may mga per area. Area yan, diba? So, ang area ko is parang Mandaluyong, Quezon City, for example, ganyan. So, nagtataka sila, mga taga-probinsya, ako yung hinahanap. Yung pala, nakikita nila yung post ko. So, nakakabenta ko on the spot sa office. Wow. Kasi pinupuntahan nila kami sa opisina. Kaya niloloko ko nung boss ko, sinasabi niya, ay, si Ana, may billboard sa EDSA yan. Kaya nakakabenta kung saan-saang lugar yan. Galing, galing. So, after that, ano next transition? So, after that, yun na, naging medrep naman ako. Bakit ka umalis? Parang- Hindi ka ba na-bore lang? Or you want to seek better challenges? Pwedeng ganun. Kasi parang nakita ko din yung sarili ko, coach, na hindi ako mapakali. May ganun eh. In other words, may ADHD rin siya katulad ko. Talaga, hindi kami pwede pang opisina. Yung parang nasisira ulo namin, di ba?
Totoo yun. Parang ayaw mo rin ng, yung oras mo is naka-fix Oo. na kailangan pumasok ka ng ganitong oras, uuwi ka lang ng ganitong oras. Okay. Wala. As a medrep naman, ayun naman, you're free. Mm. Siyempre magre-report ka as long as nagagawa mo ng maayos yung itinerary mo, napupuntahan mo yung mga doktor, nakakapagpapirma ka, nakakapag-build ka ng rapport sa kanila, Gaano katagal at naman yun? bumibenta ka. Gaano katagal naman yun? Siguro in my medrep years, I think 2 years din ako sa pagiging medrep ko. And then, ganun din. So, nagsimula yung bag journey ko nung medrep ako. Coach, nainggit ako dun sa mga co-medreps ko. Ang gaganda ng bag nila. Oh. So, ngayon, sabi ko, hanap ako sa online. So, sulit. Search lang ako, mga bags na until nakakita ako ng isang branded bag na ang mura-mura. Ngayon, tinry kong bumili. Tapos, pagdating, ang ganda. Di ginamit ko. Ngayon, may nagkagusto. Nagtanong. Tinry kong kumuha ng order. So, yung isang bag na binili ko, nag-order ulit ako, 3 piraso na. Eh di, syempre, iba na yung presyo nun. Parang may wholesale price, parang ganon. Binenta ko ngayon. Until yun na. Doon na nag-start na nagkaroon na ako ng market, in-upload ko na rin siya online. Nagkaroon na ako ng customers. At dumating yung time na I realized, Coach, na yung sweldo ko, nung pagiging medrep ko sa isang buwan, katumbas lang ng isang araw ko dun sa pagbebenta ko ng bag. Yun na. So, dun ako nag-decide na mag full-time. And it's also because napayuhan din ako ng boss ko na you cannot serve 2 masters at the same time. Parang sabi niya sa akin, unfair, of course, sa company, kasi parang hindi ko na nabibigay yung 100% ko. Unfair din sa akin, sa business na nasimulan ko, na pwede pa sana siyang mag-grow Tama. kung matututukan ko. So, Okay. dun ako nagdesisyon. Okay, let's talk about transition. Hindi ka ba natakot? Siyempre, may sweldo, may security. Ngayon, papasok ka, magre-risk ka. Oh, bumibenta ka, kikita ka ng one day, isang buwan mo. Pero hindi naman araw-araw ganun. Hindi ka ba natakot? Risk taker ako eh. Atapang atao. Putol apa, dili atakbo. Talaga? May ganun akong, parang pag naramdaman ko, Coach, na ay parang tingin ko kaya ko to, igagrab ko. Galing. Pag sa tingin ko may na-feel ako na or na-vibe ko na siguro baka ito talaga, ginagrab ko yung chance. Pero syempre, ready naman ako sa kung ano man yung, kasi syempre yung mga desisyon natin, meron yung kanya-kanyang consequence, di ba? May consequence lahat yan. Pero pinagdasal ko yun. Bago naman ako nagdesisyon, talagang pinagdasal ko yun na sana, Lord, tama po yung maging desisyon ko. Question, yung during the time na nag-transition ka, syempre may sweldo ka noon eh. Nagpondo ka ba ng emergency fund bago ka pumasok sa negosyo? Parang that time, hindi ko pa alam yung emergency fund. Pero meron akong ipon. Ayun. Meron akong ipon. Hindi naman ako umalis ng zero. Kaya nga. Oo, hindi naman ako umalis ng zero. Kasi katulad nga, may passbook na ako doon. Na nandun na yung ipon ko, yung kinita ko, nung time na, actually nakabili na ako ng sasakyan noon, CRV. Galing doon sa Bag business ko. So, technically, may ipon ka na nga, may emergency fund ka na, pero hindi mo lang alam Hindi na ko lang emergency alam fund. na emergency fund yun. Okay, so, kailan lumaki yung bag business? Nag-grow siya kasi yun, pinocus ko siya online talaga. Until such time na nagkaroon na rin kami ng mga resellers, may mga kumukuha na sa amin. Tapos ang ginawa kong strategy, sinundan ko yung supplier ko, kung saan condo sila nandun, doon din ako nag-rent ng condo sa taas lang. Para hindi ako maunahan sa stocks. Oh. Para pagbaba ko, pag may bagong stocks, ako na yung nauna. Ngayon, yung mga ibang dadating, wala na silang mabibili. Saka na sila bibili. Alam ko na, nakita ko na sa TikTok yan eh. Di ba yung may nagtatawaran na kompetensya? Di ba? Binabaan niya yung presyo, tapos ang ginawa ng katabi, binili lahat. Doon wala na siyang stock, saka tinaasan na yung presyo. Tingnan mo, luma na yung gimmick na yun. Pero ang galing. Alam mo, nakakahanga ka talaga. So, right now, from selling bags, right now, you are one of the most prolific, successful na selling of mga food supplement. Paano naman nag-transition sa ganun? Actually, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala, Coach. Parang, kasi dati, nung ino-offeran ako na paggawa ka ng product, labas tayo ng brand mo. Ang sagot ko, parang hindi ko naman linya yan, Tama. sis. Ganun ang sagot ko talaga. Parang, hindi ko nakita yung sarili ko na magiging isang brand owner ako ng skincare, ng food supplement. Pero siguro talagang everything happens for a reason. May mga taong lumalapit talaga. Na parang, naniniwala siguro sila na, ay, malaki
malaki yung potential ni Miss Ana, kaya niya to. And then pinag-aralan ko, pinag-isipan kong mabuti. At yung asawa ko na mismo yung nag-push sa akin. Kasi sabi ko nga nun, coach, parang hindi naman ako bagay sa ganyang business. Dahil unang-una, hindi naman ako makinis. Oo, coach. At hindi naman Parang ako... na-insulto lalo ako, ha? Ay, sorry naman. Nung sinabi niya, hindi naman ako makinis, sabay tingin sa akin. Hindi, talaga, grabe, no? So, yun ang inumpisa mo yung skin product. At saka skin hindi care. kasi ako talaga, alam mo yung hindi Vanidosa, ako... Yes, no? hindi ako ganon na meron talagang ginagamit everyday. Hindi. Minsan nga kung ano lang available na sabon sa banyo, yun na yung ginagamit ko. Okay. Hindi ako ganon. So parang hindi ko nakitaan yung sarili ko na magiging ganito ako. Alam mo yun? Kailan ka nag-umpisa? Anong taon yun? Anong taon? That was 2021. 2021. Anong unang product? Wipes. Antibacterial wipes. Wipes. Kasi ano siya, pandemic. Pandemic. 2021. Ang Lux Skin Antibacterial Wipes. Nabash pa ako noon. Kasi parang for a antibacterial or for a wipes, namamahalan sila for 99 pesos. Oh. So, pero syempre, dahil matibay naman yung loob natin, kaya nalampasan naman natin. At eventually, nakapaglabas tayo ng iba't ibang product, nasundan ng lotion, nasundan ng sabon, until so July yon, after 6 months, I released na Lux Slim. My coffee, Lux Slim coffee. Pero yung talagang, syempre yung sa wipes, I'm sure nakabenta ka rin. Oo naman. Naubos naman yung ano. So nagkaroon ka ng proof of concept, ay kaya ko pala. Tama? Nagkaroon ka ng confidence. Uy guys, ganun naman sa pagbi-business. Alam mo sa pagbi-business, hindi naman kailangan yung malaking kita eh. Di ba? Yes, hindi naman kailangan talaga. Oo, ang importante yung mapatunayan mo na nag-work pala siya. Doon, di ba, doon nag-uumpisa? Yung mapatunayan natin sa sarili natin na yun, coach, na kaya ko pala yung business na to. Oo. Kaya ko palang gawin. Let's go to the coffee part. Yun ba yung talagang nagpabalusok ng benta? Yes. Doon na biglang parang nagulantang yung mundo namin na hindi ko rin in-expect, coach, na biglang bubuhos talaga yung orders. Siguro talagang nasa kape ang journey ko. Kasi di ba nga college nagbebenta. Malakas akong bumenta ng kape nung college ako. So that time, chumicheke ako ng 20,000 a month plus yung kita ko pa sa kape because of that product. Oo. So yung nung college? Nung college ako. Oo. Siyempre, ngayon dito sa yung coffee business mo, di ba? Sige, kwentuhan mo nga kami. Paano ka nagulat? Gulatin mo nga kami. So dati, coach, nagsimula kami ako, asawa ko, si RJ, yung assistant ko. Sabi nga, kami-kami lang eh. Kami-kami lang. Ako yung taga-market, ako yung nagbi-video, ako yung nagpo-post. And then, silang dalawa ni RJ, at saka ng mister ko, yung nagbabalot. Wow. Tulong-tulong na. Kasi may time lalo na pagka-sale. Ayan. Na talagang bumubuhos yung orders. Na pati yung kasambahay namin, kailangan na rin nilang tumulong para lang ma-fulfill namin yung shipment. I'm sure yung buong garahe namin na puno ng stocks. I'm sure during that time, nagkaroon ka rin ng violation. Dahil hindi ka naka-fulfill ng order sa dami ng order. Na-experience mo ba? Yung delays. Oo nga, yung May mga delays, di ba? yes. Na-experience ko rin yun. Kasi wala pa akong manpower that Totoo, time. di ba? Kami-kami lang. So, during that time, yun nga, lumaki na siya. Lumaki na siya. Unti-unti. Parang we realized na talagang kailangan namin mag-hire ng additional manpower para tumulong sa amin. And then, kailangan na rin namin ng mas malaking warehouse para sa stocks. So, that was 2021. 2024 na ngayon. 2024 na ngayon. Ang dami nang nangyari. Ang dami ng bagong produktong lumabas. Ang dami na rin mga talagang loyal Luxers natin, mga users ng produkto. Siyempre, sa pagpapatakbo ng negosyo, hindi naman ganun lang. Parang kinikwento natin, parang, uy, napakadali naman. Hindi siya ganun. Oo. Ano yung mga challenges at isa sa pinakamalaking challenge na na-experience mo? Siguro is, ako kasi madaling magtiwala talaga, coach. Isa yon sa naging parang challenge is masyado ako nagtiwala kaagad na to the point na hindi ko alam, naluloko na pala ako. So may mga ganong case na hindi mo alam, nananakawan ka na pala, may mga lumalabas na produkto na hindi pala bayad, na hindi pala nabibilang. So kasama yon yung pagpili ng tao na pagkakatiwalaan, napakahirap. So magkano ang nawala ang pinag-uusapan natin, no? Malaki din. Mga almost, siguro mga roughly, mga more than 5M.
Wow. Ito yun, tatandaan nyo to, no? Yung parang, ito yung minsan masakit na hindi natin napapansin eh. Una, your strength can be your weakness. Yung kalakasan mo, magiging kahinaan mo. Yung kalakasan mo na talagang magtiwala sa tao na tumulong sa, minsan naaabuso ka. And then yung pangalawang katotohanan sa buhay ay ito. The people who are closest to us are the people who can hurt us most. Totoo. Di ba? Yung mga taong pang, Totoo. di ba, tinulungan mo? Di ba, anong feeling during the time na na-realize mo yun? Well, naiyak ako noon, coach. Yun yung time na Oo, talagang naalala ko. nag-viral ako noon. Oo, Kasi hindi ko naalala ko. napigilan yung, alam mo yung, yung video na yon supposedly, magwa-warn lang ako sa mga tao na mag-ingat. Kung sino man yung nag-offer sa inyo ng bagsak presyo, alam nyo sa sarili nyo na hindi authorized yan. Sa mga binibiling bagsak Fake. presyo. Akala mo fake? Baka mamaya galing sa nakaw. Yung mga nagbabagsak ng price para lang mabenta, na baka galing sa nakaw. Parang gusto ko lang i-warn until parang hindi na ako nakaimik, hindi na ako nakapagsalita kasi sumisikip na yung dibdib ko. Unti-unti na yun na tumutulo na yung luha ko. Hindi ko na, yung pagbuka ng bibig ko is parang ang hirap na iyak na lang iyak na lang. Yung ganong feeling. Sumabog ako. Parang kailangan ko siyang ilabas talaga. I'm sure sa may mga taong nakikinig at nanonood ngayon sa episode na ito, nakaka-relate kayo, di ba? Pagtataksil yan eh. Kasi unang-una, coach, humingi ng trabaho. Mm. Estudyante, di ba? Nakiusap kung pwedeng bigyan mo ng trabaho, gawin mo ang admin. So, ikaw naman, dahil may pinagsamahan naman din kayo, somehow, sige, pinagkatiwalaan mo. Pero hindi mo naisip na magagawa pa sa'yo ng taong yon. Bukod sa kabaitan or na pinakita mo na binigyan mo ng trabaho, nag-aaral, ikaw nagpo-provide ng pangbaon sa eskwelahan, pero ganun yung igaganti sa'yo. So, paano ka naka-recover? Well, with the help of my, syempre, husband ko. Sobrang supportive naman niya. Si RJ, ayan, hindi rin kami iniwan. Talagang, yun, hanggang hating gabi, nagko-compute kami. Tinitrace namin yung mga nawala, kung paano namin din unti-unting mababawi. So, ano yung leksyon na natutunan mo sa pangyayaring to? Huwag masyadong maging mabait at magtiwala. Pero matagal ko ng problema yan, coach Minsan, siguro, mahirap lang din for us, minsan to say no. Yun yung isang dapat na matutunan ko. Kaya siguro po kung meron po sa inyo na natatanggihan ko paminsan or hindi ko mapagbigyan, it's because dahil sa mga naranasan na pagdaanan ko na din. Sige, right now, pag-usapan naman natin yung sa pera. So, dati walang-wala ka. Diba? Ngayon, guminawa ng buhay. Nabibili mo na yung gusto mo eh. I'm sure pinangarap mo to. Oo naman. Syempre naman. Pero, sukat akalain mo ba na maabot mo tong... Hindi din. Kasi ako naman, parang pag nangarap, hindi naman sobra eh. Parang okay na yung, sana magkaroon kami ng sariling bahay. 'Di ba? Maganda, masayang pamilya, nabibili natin yung mga gusto natin sa buhay. Pero hindi dumating, hindi ko naisip na mangyayari ito. Yung ganitong estado talaga ng buhay namin. Na makikilala ako. Kasi hindi naman ako ganito before eh. Sabi nga nung mga nakakakilala talaga sa akin, pag nakasulubong mo ako dati, nakatungo lang ako. Hindi ka mapapansin. Introvert kasi ako, coach. Pag kailangan lang magsalita, magsasalita ako. Look at her Siguro, now. natutunan na din. Na-develop. So, ang ibig sabihin ba, ang naniniwala, kasi may mga iba nagsabi, pinanganak ka talagang salesperson negosyante ka talaga Or ito, pwede mo sabihin na pag-aaralan talaga. Siguro, totoo din po yun, coach, yung part na yun. Kasi may nakapagsabi din sa akin noon. Noong time na nasa photocopier machine, nung nagtatrabaho ako as a sales doon, narinig ko rin na ang pagbebenta nasa puso din talaga. Minsan, kahit anong pilit natin, kung wala talaga dito, kung hindi talaga yun yung gusto mong gawin, ang hirap. Pero sa tingin ko naman, napapag-aralan din. For as long as ibibigay mo yung puso mo doon. So, right now, syempre, natupad mo na pangarap mo. I'm sure right now. Yung pangarap na ma-provide, makapag-provide para sa pamilya. Oo. Ano pang pangarap ng isang ana magkawas? Palagi ko naman sinasabi, basta buo yung pamilya namin. Yun, kasi mahirap din, alam mo yun, coach, aanin mo naman lahat ng to, 'di ba? Kaya ako binabalanse ko din yung buhay bilang isang negosyante, bilang isang influencer, at bilang isang asawa at magulang sa mga anak ko. Hindi ko pinapalampas yung mga events ng mga anak ko sa school, yung mga moments, anniversary naming mag-asawa. Binibigyan ko ng oras talaga yon. So, family talaga, no? Family. Kasi ginagawa natin lahat ng to because para din sa pamilya natin. And of course, para makatulong, 'di ba? Para makatulong, ando naman 'yun. Kaya lang, syempre
tutulungan din natin muna yung sarili natin. Ayaw naman nating mawasak tayo dahil sa pagtulong natin sa iba. Diba? Alam mo, ito si Ana, no? Ano to, silent to eh. When we say silent, marami tong tinutulungan pero hindi nila binobroadcast. Hindi, totoo yan. Alam ko yan eh. Alam ko. And the reason why is na sinabi kong alam ko kasi kahit na guminhawa ng buhay nyo, hindi ka nagpa-flex. Marami na ako namimit na mga CEO, mga matatagumpay na tao. Pero minsan, mararamdaman mo yung, the word na yabang. Oo. Pero kay Ana, simula na na-meet kita sa social media, hanggang nag-uusap tayo, nagchat-chat lang Ilang tayo. beses na tayo nagkikita, Coach. Oo, hindi. Ito nga, pangatlong beses lang yata tayo nagkita face-to-face. O pang-apat na beses. Pero chance meeting lang. Yung pinakauna pa nga natin, aksidente lang nag-meet tayo. Pero makikita mo talagang very humble eh. Ano yung sa palagay mong dahilan kung bakit yung mga paa mo nakalapat pa rin sa lupa kahit na nagbago ng buhay? Kasi yun ako, Coach eh. Hindi ako mapagmataas na tao. At saka lahat to hiram lang. Diba? Oo, pinagpaguran, pinaghirapan natin. Pero pwedeng bawiin isang araw ng Diyos sa atin lahat. Which is ayaw naman din nating mangyari yun. At saka ako, Coach, alam nyo na mga Luxers yan, na mga OG, yung mga dati pang nakasuporta sa akin. Kung babalikan nyo yung mga dating videos ko, at saka yung kung ano ako ngayon, yan pa rin ako. Kung paano ako magsalita, ganun pa rin ako. Kapag nasa Quezon ako, may punto talaga ako kung paano ako magsalita. Oo. Kapag nasa Maynila, depende sa kausap. At saka yung dating video, saka ngayon, malaki na nabawas sa timbang. Oo, napapanood ko to medyo... At saka medyo kuminis na ko. Ay, naku, alam mo naman talaga, no? Alam mo, eto lang ang mga taong may ipon at mga taong gumiginhawa ang buhay, gumaganda at gumagwapo. O, maniwala kayo. Siguro huling na lang to, no? Huling paalala sa mga taong may pinagdadaanan na yun, pinaghihirapan din, hirap sa buhay ngayon, struggles. Anong maipapayo mo sa kanila? Lahat naman tayo may kanya-kanyang struggle sa buhay, may kanya-kanyang stress sa araw-araw. Hindi mawawala yan. Parte na ng buhay natin yan. Pero nasa sa atin kung paano natin i-handle. Nung isang araw lang, kakaiyak ko lang, Coach. Bakit? Kahapon. Bakit? Mayroong parang, alam mo, naipon na kailangan ko lang sigurong Ilabas. parang naiyak na lang ako bigla. Kailangan kong ilabas. Pero, alam mo, hindi masamang umiyak. Kasi tao tayo eh. Tama. Nasasaktan tayo. Tama. Hindi dahil nakikita ninyo na nandun na sa tugatog ng tagumpay or dahil may mga ganitong bagay, masaya na ang buhay. Minsan marami rin talagang problema na hindi inaasahan na dumadating. Parte yan ng buhay natin. Mapapamilya, pinansyal, o kung ano pa man. Magtiwala lang tayo kay Lord. Kasi siya pa rin ang tutulong sa atin. Sabihin, ibulong natin sa Kanya. Ano ba yung hinihiling ng puso natin? At syempre, yung nandun din yung eagerness natin na, ay, kaya ko to. Babangon ako. Masusolusyonan ko to. Galing. Hindi man ito yung tamang panahon, hindi man siguro ito binigay sa akin ni Lord ngayon, pero alam ko, dadating yung panahon na ibibigay sa akin to ni Lord. So mga kaiponaryo, i-challenge natin si Miss Ana Magkawas ng 100,000 Ipon Challenge sa Ay, pamagitan to okay. ng Ipon Cards. Ipon cards. Nakita mo na ba ito sa TikTok? Nakita ko na yan, Coach. Ito. Ay, ang galing ni Coach Shinky, no? Ang dami niyang mga naiisip na bukod sa mga libro niya, may mga, di ba may ano ka pa? Ipon box. O, ipon box. Oo naman, oo. May calendar ka pa. Ay, calendar. Lalabas na yun. Next na yun. Ay, Next na okay. calendar. Naunaan na ako! Sorry. Ito. Pili ka. Okay. Pili ka. Ayan. Basa. Ano yan? Number of FB Friends Challenge. Oo. Friendly ka ba? Kung gaano karami ang Facebook friends mo, yun ang amount na ihuhulog mo sa ipon box. Dalawa kasi yung Facebook ko. Ano Coach. Isang page, tapos yung isa yung private na hindi ko naman masyadong ginagamit. Ano ang private mo? Ilan? Parang 2,000. 2,000. So, 2,000 pesos lalagay mo. Pero yung public? 500,000. Mas maganda kung 500,000 na lang ilagay sa ipon box. Yan ang challenge. Parang 560,000 na yata. Uy, Coach. naku, masakit yun kung ano. Bibigay ko na to sa iyo, Miss Ana. So, everyday, Coach, Everyday. bubunot ako. Oo, at saka maganda yan sa anak mo. Oo, yun nga eh. Kasi yung anak ko, marunong na mag-ipon. Iniipon niya, nagugulat na lang ako. Pinapakita niya sa akin yung na-save niyang money galing sa baon niya. Oh, ito, magbibigay rin ako ng ipon box kay Miss Ana. Oo, ayan, papagamit ko. Oo, bibigay rin natin sa anak mo. Yan, itong ipon box. Alam mo na to, di ba? Yes, Shade ka na lang yes. dito para maabot yung 60,000. Dito mo nalagay ang barya, perang papel. Naku, Back to back po siya. Matutuwa yun. Oo. Oo, ang galing, ang ganda. Alam niyo, very helpful yung mga ganito, Coach. Kasi minsan tayo,
Alam mo yung meron tayong sakit na na, 'di ba? Pagka nakahawak tayo ng malaking halaga, ng malaking pera, minsan natitempt kang gastusin 'di ba? To the point na nakakalimutan na nating mag-ipon. Kaya iba rin yung meron tayong naiitabi. Minsan nga nakakalimutan ko, ay meron pa pala akong naitabi. Tama. Ang sarap sa feeling, 'di ba? Oo. Na biglang may nakita kang extrang pera na akala mo wala na, meron ka pa palang naitabi. The time na kailangan mo, na may biglaan, na kailanganin mo siya, may mahuhugot ka. So, syempre, mga luxers dyan, no? At saka yung mga kaipunaryo na probably interesado naman mag-business. Baka pwede naman sumali sa business nyo. Paano Actually, yun? Coach, pwede ka maging distributor ng products namin. Marami Paano? na po kaming produkto. So, pwede nyo pong bisitahin ang aming Facebook page, LuxLim or LuxSkin. Pwede kayong mag-inquire doon and be one of our resellers or distributor. Lumalaki na po ang pamilya namin. And taon-taon, meron kaming Thanksgiving party na ginaganap every January yon. So, andon nagsasama-sama lahat ng distributors na naka-gown, nakaayos, together with our celebrity endorsers as well. Mga magkano ang pwedeng kitain sa reseller, distributors and resellers? Mga magkano? Usually, Percent? 20 to 30% pwede kayong kumita. Wow. And also, depende sa sipag. Pero ang maganda with the product, since kilala na rin ito sa market, tao na or customer na ang lalapit sa inyo. Naghahanap. Ang naghahanap. Basta, dapat visible ka lang din. Nagpo-post ka, nag-upload ka ng mga photos, di ba? So, ayan po, message lang po kayo sa Facebook page or Instagram ng LuxLim PH or LuxSkin. Pwede kayo mag-inquire kung paano maging distributor ng aming produkto and then be part of our growing family. At sabi ko nga sa mga distributors namin, sabay-sabay tayong aangat. Kasi dito hindi naman mahalaga kung nauna ka o nahuli ka, kung ngayon ka palang magsisimula. Ang mahalaga, masipag ka. Kung ano yung sipag na nakikita ninyo sa akin, sabayan nyo lang. At sigurado, sabay-sabay tayong uunlad. Yes, maraming salamat mga kaipunarios. Thank you very much for this wonderful episode. Kung ano yung mga natutunan nyo sa session natin ngayon, sa itong episode na ito, please comment in the comment section. And kung meron kayong gustong ipag-guest po sa akin, don't forget to please type na names ng gusto mo ipag-guest sa atin at susubukan po natin na ma-interview. Maraming salamat. And as I always say, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye! Alam ko kasi yung mga tao pagka kasi nanggaling ako doon sa wala. Naramdaman ko yung walang pambili ng biogesic. Isa lang ho kasi ang lagi ko sinasabi noon nung lahat nito nangyayari sa akin. There will always be a reason and answer after this. Pero makukuha lang natin ang sagot na to pagka naniwala tayo sa Panginoon Diyos. Siya lang ho ang may hawak ng buhay natin. Dito ko lang ho napatunayan sa lahat ng troubles na inabot ko po, ang Panginoon lang ang gumalaw sa buhay ko. Ang Panginoon lang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob